Hello, everyone. Good afternoon, good evening, or good morning to you, whatever time you're watching us from. Ang topic natin for today's session is all about running ads on Meta. Must know basics before starting. We have a special guest. Hindi kami ang mag-share niyan. So, bago tayo mag-start, let's have an opening prayer first. Let's remember that we are in the presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, we praise you, we glorify you, we honor you. We thank you for blessing us these past few days. We're grateful for all the resources and the people you're sending our way so we can bless others and do what you called us to do. We ask for forgiveness for every wrongdoing we committed. We lift up to you every person who is watching and listening to this podcast. We pray that you open their hearts and minds so that whatever we share with them will create an impact on their businesses. We also lift up to you. I hope Belle is okay, as well as a special guest, of course. Pour out your Holy Spirit in us so we will continue to have the courage to say the right words, to share what you're teaching us with the goal of telling your truth. Help and remind us, including our sisters and brothers, that we are building and thriving in our businesses to glorify you and serve the people we work with. We believe that whatever success we have, we owe it all to you. All this we pray in Jesus' name. Amen. And the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Again, our topic for today's session is all about running ads on Meta. I think it's five must know basics before starting. So ngayon alone ako. We're supposed to be Connie and Belle, and this channel is this is the channel where or podcast where our number one freelance business partner is God. So supposedly kami dapat nagkaroon na naman ng maybe misunderstanding sa schedule. Nakalimutan ng recording, sorry. So ayun, ako muna ngayon na hopefully ma-handle ko 'to dahil ang dami ko na namang gagawin dahil mag-isa ako. So ayun, meron tayong special guest. But if you are watching us for the very first time, make sure that you click that subscribe button as well as the bell icon to get notifications because we usually go live every Monday and Thursday Manila time. So ang Monday is all about praise and worship session. It's our way of preparing ourselves sa week. So feel free to join us. Tapos pag Thursday naman, ganito, minsan may guest kami, minsan wala, pero mostly we talk about freelancing, we talk about digital marketing or building your virtual assistant business. So, pwede naman kayo mag-join both days, hindi namin pinagbabawalan 'yan. So, go ahead and join us. But if you want an actual workbook on how to start your virtual assistant business, nawawala yung mic ko, itabi natin. Feel free to visit conniezabala.com/va book to know more about it. Kasi available tong workbook na to in physical. Pag dito kayo sa Pinas, ito makukuha niya. Pag Amazon, ito, ayan. Pero meron din siyang Kindle, ebook, and audiobook. So feel free to visit. Ayan, para matapos na tayo. At thank you sa aming guest na nagpunta ngayon. Teka, introduction. Sabi ko na mahirap mag-isa eh. Wait lang, hanapin ko lang yung intro na hindi ko na-review. So, ang ating special guest for today's session, na magto-talk about basics ng ads. Uy, bihira ang topic na to. So, makinig tayo. Ayan, our special guest is a social media marketer and ad strategies who specializes in running high converting meta ads for beauty and wellness businesses. So she has helped clinics, spas, and lounges grow their brands and attract more clients through targeted ad campaigns and effective marketing strategies. So ayan, without further ado, let's welcome our special guest. Ano ba yan? Pubulol pa ako for today's session. Si Miss Ara Arsenio. O yun, welcome. Thank you. Thank you for saying yes sa invitation. Thank you din po sa Ayan. pag-invite. Oo, ayan. Thank you again. Share mo muna yung story. Paano ba, ano yung mga ganap mo before? Bago ka napunta sa freelancing, share with us yung story. Okay. Before kasi,
tambay talaga ako. Kasi ang hirap kasi ang hirap makapasok sa work pag if you don't have a license or anything na, kailangan mo maging, para makapasok sa government like that. Or, kasi pharmacy graduate kasi ako, so need ko din Mm. maging board passer. So, hindi pa na pinalaharan. So, I think may redirection si God eh. Yun yung na-realize ko. So, kaya napunta po ako dito. Ah, syempre at first, siya parang madali lang. Kasi Mm. maiyak-iyak pa. Normal talaga yun eh. Normal yung pag nag-start ka pa lang. Pero kasi ginawa ko siya, heartedly, tapos with God, as in like, more pray talaga kay God. Kahit nga mag-set up ako ng ads, pinag-pray ko pa din. Na, oh my God, sana maraming sales dito, maraming Mm. qualified yung leads. Yun talaga yung pinaka-secret ko sa Kaya feeling ko, God, that is so O, di ba? Nag-start nakikinig. pa lang tayo, may tip na. O, alam nyo na. Pero paano mo siya nalaman? Sa tribe din ba? Ikaw ba, yun ba yung unang way mo to learn about freelancing or nagre-research ka na or ni-recommend ng somebody, ganyan? Before kasi meron kasi training yung DIC about digital jobs training. Tapos yun, doon ko na lang about freelance. Tapos, na-realize ko, parang ang hirap pala nito. So, after a year ko pa siya na-pursue, nung nakita ko Mm. yung drive, sabi ko, okay, ito na lang. Kasi meron naman akong skill na little lang naman about social media management, pati chatbot. So, yun, nag-start na ako. Yun lang muna yung pinaka-skill. Sabi ko, okay, social media management. Ang hirap pala. Tapos sabi ko, doon na nga lang ako sa chatbot. So, nag-ano ako sa chatbot. Actually, na-enjoy ko yung chatbot eh. Kasi, dati kasi nung nag-training kami sa DIC, training namin, hindi ko talaga alam yung mga YouTube University, Google University, ano pa man yan. Kasi kung ano lang ituturo sa amin, yun lang ko. That time, wala, dun sa module na yun, walang nakalagay yung step by step. So, kinapa ko, tapos in-observe ko naman, ganito pala yun. So doon ko na-realize na, ay, parang gusto ko pala itong ginagawa. So, nag-ano ko sa chatbot. And then, doon nasa tribe na kami, may nag-ano about sa Facebook ads daw. Ads? Meron pala yun. Nag-exist pala yun. So, hindi ko naman yan alam. So, nung nakita ko, okay. Kasi wala talaga akong alam, even on how to set up, like that. Kasi yung alam ko, nag-try ako, kala ko, same lang sila sa boost post. Hindi pala. Mm. So, nalaman ko about Facebook ads. Kasi hindi pa naman yung tinuro kung paano yung setup. Nag-try ako mag-boost post. Na-restrict. Hindi pala tama yung ginawa ko. Na-restrict. So, hindi siya basta-basta para sabi ko, gusto ko mag-pursue ng ads. So, kahit restricted na. So, nanghiram pa ako ng ibang Facebook. Kasi, nakalagay doon is permanently restricted. So, nanghiram ako ng Facebook. Iba. So, ginamit ko yung mga 2 years ko din yung ginamit. Kasi, naibalik din naman siya eh. Nung nagpa-meta verified. Doon ko na-realize, ay, Mm. pwede pala mano. So, yun na. Kinuha ko na yung own account. Pero yung sa account, parang backup ko na lang din. Okay, so, ang dami ko talaga natutunan along the way. Tapos, nanalo pa ako ng mga course about ads din. Sabi ko, parang feeling ko dito talaga ako. Kasi, parang, hindi naman effortlessly. Parang, di na direct ako dito sa ads eh. Parang, tatlong course na mga scholarship na puro ads na panalunan ko. Wow. Ayos ah. Kaya, look, okay, sige, kukontinue ko to. Parang may sinasabi sila na, anak, dito ka. Mm. Dito ka talaga. So, yun. Tapos, syempre, nung una, hindi siya syempre, kung gawa ng result, may mga client na gusto nila agad-agad yung may result agad, maraming sales. Tapos, along the way, hindi siya ganon. Lalo na if may mga parang hindi siya, like, kunwari, puro lang siya run ng ads, tapos hindi pala niya inaayos yung branding niya, hindi inaayos niya yung mga posting niya, ganun. So, kahit yung algorithm, malilito siya sa Facebook kung sino ito target niyang mga target audience, yung ganun. So, yun.
Tas at then sa nga until now na-enjoy ko talaga siya gawin kahit nasa labas ako. Yun lang yung ano, hindi ba parang nakakatakot in a way kung personal Facebook mo ba yung na-restricted 'pag nagta-try kang mag-ads? Oo. No, siyempre ma-experience na parang, okey natuto na. Okey, hindi puwede sumuko kasi gusto ko 'to. So, go lang, laban. Tapos actually meron po nun ano, one time na puro mga rejected kasi yung ina-ads namin that time is masyadong risky. Eh, yung agency na pinasukan ko, gusto niya i-ads 'to. Sabi, gawan mo daw ng paraan, ganito, kasi diyan ka daw matututo. So, ako naiiyak na, ba't gano'n? Ba't baka ma-sacrifice yung personal account ko. Mm, Kasi mm. siyempre dito yung pagkabuhayan showcase ko. Ayun, meron dun nag-set up ako ng ads tapos nag-ano ako, nagpa-background music pa ako ng ano, mga Hillsong, yung mga godly song. Hmm. Tas while ano, Lord, ano, tulungan niyo po ako na sana ano, hindi ko ma-reject na, magtuloy-tuloy na, tas dumami pa yung sales and qualified leads. Tapos, kasi always siya rejected eh. Tapos, yung Hmm. iba natatawa sila kasi nagpapa-music din ako ng pang-godly, so wala kayong pakialam. Ito yung gusto ko. Mm. Tas, ayun, nung na-approve, oh my God, sabi ko, sugod talaga. Tas, hindi lang siya na-approve. Maraming leads, qualified leads na pumasok. So, hindi lang siya yung parang patapon na mga leads. Kasi like, oh my God, guys. So, yun doon ko na-realize na ano, pag yung work mo, hinahaluan mo ng faith, ah, as in, mas magbo-boom po siya. Mas maganda yung result. Yun yung ano. Kaya Oh, always ko yan, ayan na. ano, siya yung Take sikreto ko. note, mga kapatid, yan na. Ayun, so since ano eh, focus tayo dito sa Meta. Meron ka pa bang ibang ano, tools na ginagamit aside sa Facebook mismo tsaka yung sa ang tawag diyan Business Suite or Meta ganyan. Meron ka pa bang tools na ginagamit? Nung una, meron. Pero na-realize ko, kasi hindi naman ako more likely nag-a-ads international, nasa local naman more likely yung ads ko. So, Mm. para sa akin, hindi ko nagagamit yung isang tool. Although meron ako ng lifetime access. Siguro baka magamit ko na siya next time. Andiyan lang naman yan eh. So, itong ano, nung una, di pa kasi uso yung ChatGPT that time, di ba? Mm, mm. So, may pag-Grammarly pa ako. Doon, sine-check ko yung grammar ko. Doon ako nag-ano, sine-check ko, tapos tapos, ay, okay naman. Hindi naman siya wrong grammar or what. Eh, pag Tagalog, di natin alam if tama or mali. Doon talaga ako na-challenge. Kasi di ba hindi ako, as like, Tagalog person, like that. Mm, mm. Pero, okay, naalala ko, na-erase ko din naman siya. So, kasi minsan nag-ask ako sa kanya, okay naman ata yung pagkatagalog dito. Tapos sabi niya, okay naman daw. Pero okay, okay. Tapos, ngayon, gumagamit na ako ng ChatGPT. Pero hindi ko inaasa lahat sa ChatGPT. Kasi minsan Oo. nagsa-sound robotic yun eh. Minsan, parang walang emotion pa nga minsan eh. So, kailangan mo siyang i-edit mo pa, na mag-align sa branding voice mo, ganun. So, kailangan talaga may branding yung business. So, para alam mo kung anong branding voice yung gagamitin mo for the ad copy, like that. Actually, yun lang yung currently. Kasi yung ibang mga software na gamit ko is, kasi meron lang ako graphic designer na or video editor na ka-collab. Doon kami naglalagay ng mga task kasi yung iba may pa-Asana, di ba? Asana or ano. Mm. Kami, project ko lang sa amin. Project.co. Yun lang. Tapos, Drive naman, di ba yung Google Drive? Yun. Tapos Google Sheet. Parang doon lang. Yung ganun lang. Kasi doon kami mas sanay. Mm. Wag Correct. na, Tama nga wag na natin naman. pahirapan sarili natin kung doon tayo sanay. Although, meron daw mas easy like sa Notion. Trinay ko naman siya eh, pero siguro baka kasi may client kasi na hindi sila ma-Notion. So, Mm. kailangan mo din mag-adjust.
Mm. Itatanong mo kay client if okay po ba kayo nitong software gamitin? Be honest lang po ah. Kasi okay, di naman po kayo namin pipilitin if hindi po. Ay ano, ganito, ganyan. Ganito lang yung alam nila. Sige, dito lang po tayo sa Google Drive. Eh, more likely Google Drive lang kami. Kung ano yung nandun sa yung mga Google Sheets, gano'n, yun lang. Basta Mm. naka-arrange lang. Pwede, pwede. Ayan, meron akong next question eh, nasa dulo. Ayun, naalala ko na. So, since ang offer mo, may ads, ay, may social media ka rin, di ba? Yung mga clients mo ba is more of long term or may certain period lang kayo na nag-work together? Well, mostly, nagiging retainer na lang dito ko sila. Pag nakikita na nila yung good result, maganda na result. Ina-ask ko sila if mag-work like that. Sabi nila, okay po, mga more than a year, ganun na yung mga Hmm. client. Di mabuti, ayun. Na-curious lang ako kasi nga 'di ba pag ganyan parang parang lang naman Eh, na nung short una, ano siya. may mga Oo. short talaga na, siguro kasi first time ko pa lang nun, or yung iba, na-adjust pa ako. Nahihiya pa magsabi kay client na ganito, ganyan. Kaya naano ko nung una, ayaw talaga ng client ko. Wala akong magagawa. Okay, so hayaan na lang, move on. Pero, nung along the way, parang ginawa ko siya ng way na dapat ganito yung gawin ko, organize. Papakita ko kay client, may sinasend ako sa kanya na screenshot na ganito yung nangyayari sa atin. Mas maganda talaga ina-update mo sila kasi mas na-appreciate nila yun or nangyayari Mm. doon sa ads. Kasi kahit sila, hindi nila alam yung mga metrics doon. Ah, kahit Mm. diba, screenshot tapos send mo sa kanila, hindi nila yung maintindihan agad unless gumagawa din sila ng ads. Pero hindi. Kailangan mo silang sabihin na ganito po yung natin, impressions, yung cost per result. Kahit mataas yung cost per result, kumusta naman po yung mga bookings po natin. Kasi yung iba kasi, merong ah, parang dumadaan lang sa ads, dumadaan lang yung ads sa feed nila, parang nasa Mm. mind na nila, tapos pupunta na lang mismo sa sa physical clinic. Na sasabihin nila, ay nakita ko po yung nyo, yung ads nyo. Eh dumiretso na lang po ako dito instead mag-message. So yun sinasabi ko sa kanila, na hindi sila kagad Mm. nagme-message. And then yung iba naman, ino-observe muna kayo bago sila ma-convert into leads. So normal lang po yan. Kaya kailangan natin mag-work talaga yung organic, yung posting. Tapos yung ads, mag-work talaga sila para mas nakaka-build kayo ng credibility, mag-post like mga testimonial from clients. Nakita nila yun, mas natutuwa yung mga audience na pala dito, ganyan. Sige nga, makapunta na nga lang. So yun, naiintindihan naman nila pag minsan mataas yung result kasi importante sa amin is yung bookings talaga per day or per week. Mm. That's all over the month. Yun yung natin. Ayun naman pala, basta may result. Ayan. So, dako tayo sa syempre, freelancing with faith to. Hindi mawawala yung topic na At inumpisa muna rin lang naman about, God, Spirit, ganyan. So, meron bang um, instances na sa freelancing journey mo na naging way for you to grow yung spiritual side mo or yung faith side mo? Meron bang certain situation or nangyari sa freelancing career mo na gano'n? Na nag-push sa'yo na mas kumapit ka pa or mas mag-grow yung faith, gano'n. Actually, opo. Meron. Kasi, although before ako mag-enter ng freelance, maro na talaga ako sa faith ko. Nasa Mm. kay Lord. Tapos, syempre, nung time na parang nahihirapan na ako, kina-question ko na para sa akin ba talaga ito? Kasi ayaw ko mag-side. Pero, yun nga sabi nila, hindi mo mag-sacrifice. Sabi ko, Lord, guide mo na lang ako. At yun na, yun yung pinipray ko pa, ibigay niyo pa din ako, na hindi lang result ng mga client ko para maging creative sila. Syempre, para mas masaya din sila. Syempre, both side, masaya. Mm. So, Siyempre naman. nung una, muntik na akong sumuko. Tapos, kinontinue ko lang sa pangalan na at least God is with me. Alam ko andito si God sa akin, hindi na ako mababayaan. Kasi pag
nag-stop ako sa freelance, mahirapan na naman ako maghanap ng work. Kasi gusto ko, dito lang ako sa amin. Eh, dito sa amin, ang hirap makahanap ng worker, o license. So, pinurso Mm. ko talaga tong freelance. Mas dito din ako nag-i-enjoy. Maganda yung first eskwela ko continue. I know meron nagkakaroon din ako ng ng time ko. So, yun nga. So, ayun, that is so good kasi until now, ginaguide pa din niya ako. Mas nagtagal pa nga ako dito kaysa nung nasa corporate pa ako. Mm. Oh, di ba? Yes. Ayun, next question ko actually is, since, nandun ka na sa faithfulness even before ng freelancing. So, pag kumukuha ka ba ng clients, yung faith ba is malaki yung influence sa pagkuha ng clients or kung anong project yung kukunin mo or what type of ads or company industries yung tutulungan mo? Opo, kasi pinagpe-pray ko din na parang wala pa akong client, parang upcoming pa sa sana yung client na makuha ko is align kami ng vision, value namin, para ayoko kasi ayoko na may nag-aaway, ganyan. Although, Oo naman. although di naman maiwasan na yung client pag hindi man ng ganito, ganyan. Pero sana mahanap din ako ng client na maintindihan niya kung anong nangyayari dun sa ads namin. Kasi gagawin ko naman lahat yung para doon. So, so far, so far yung binibigay sa akin ng Fernand, mga clients, lalo sa gaming, alight kami ng value, mababait. So, sila yung mayayaman na mababait. O, di ba? May ganun mga kapatid, mayayaman na mababait. Sino nagsabing wala. Ayan. Siguro ang na lang, ang next question is, ano yung pinaka looking back sa freelance journey mo? Parang ano yung project or accomplishment na you are most proud of? Yan. And why? Okay. Actually, lahat naman kasi sila parang proud ako na ginawa ko, no? Yung lahat ng mga success, lalo na pag nasa agency ako, may kakolab. Yung pinaka-proud, yung ginawa ko talaga yung creating from scratch. Until now, nag-group sila. Kasi like, ako lang nag-ads to. Although meron naman akong tinatap na meron naman akong graphic designer or video editor, pero strategy kasi hindi siya basta-basta, lalo pag starting from scratch yung startup. So, Hmm. yung kaya ko pala to. Kasi pag dito sa ibang business, sabi nila mahirap daw. Mahirap daw tulungan yung mga startup. So, kailangan mo lang sila i-guide. Kasi kahit ads lang ang ginagawa ko, parang naging ako na din yung consultant nila na ganito yung gawin sa social media. Kayo, kuha tayo ng pagbamanage ng page. Tapos if makakahanap kayo ng mga influencer or YouTube creator, mas maganda. Yun. Kasi yun yung kailangan natin magingay. So, ginaguide ko sila na ganitong gawin natin kasi yung ads is parang ipapano lang niya, i-boost lang niya more yung kung ano yung asset niyo ngayon. So, yun, inaayos namin yung asset nila. Ganyan. So, ayun. Naano ko din naman. Naitawid na rin. Kasi, ay, Hmm. kaya ko din pala. What for the last? Meron akong phone. Uy! Oo, talaga. Tapos, para sa akin, hindi naman siya kasi mahirap. Ay, hirap naman siya. Pero, kung yung, kasi ako, nagpapalo din ako nagpupunta din ako sa mga aesthetic clinic. Kasi gusto ko din maranasan yung nila, yung mga services para alam ko kung ano i-ads ko. Doon ako hugot ng pain point. Kasi, although makakapag-research tayo ng ganito, ganyan, yung mga nafe-feel ng mga tao, iba pa din pag self-experience mo. Pero maliban sa mga tusok, natatakot ako. Yung mga facial Binigyan ka ba lang, ni or client ng ng free experience? actually dati, oo, yung isa ko client, yung dito sa kilay ko, yung Mm. my eyebrow micro shade. Sabi ko, ganito pala yun. Ang ganda eh.
wait lang, nakaano pala ako. Hindi siya nakakilay. Sila na, parang micro shading lang. Tapos sabi ko, ang ganda pala. Nag 1 year na to. So, hindi ko na siya need mag-ano, hindi ko na need mag-kilay, like that, like, Ah, I walk up like this, tara na. yes. Pag may meeting tayo, tara na. Like, ganito, okay. Okay lang yung ano, hilamos lang, lagay ng lipstick, sige, go na. Oh, Tapos di ba? dito na, hindi na magano ng kilay. Yun yung ano ko. Alam naman natin tayong mga babae, di ba? Yung kilay Oo. natin, di ba? Although meron babae na okay lang sa kanila kahit ano yung kilay. Pero meron kasi babae na gusto nila maayos yung kilay nila. Parang feeling ko, marami na akong friends na sabi, uy, kilay mo, ipaganito mo. Kasi ako yung nahihirapan sa kanila eh. Na, like, di ba di ba aalis na kami? Ah. 10 minutes na siya gumaganyan. Galing. Sabi ko, mag-invest ka na, ano, ituloy mo to investment. Kasi ano, mas mapapadali yung time mo. Tapos kahit magpunta ka pa ng mga, kumari may mga outing kayo ng mga water activity party at kahit ano man dyan, go. Hindi niya maano may erase. So, marami din ako mga friends na ano, nainganyo na din magparo ng kilay. Ayan na, walking ad na, hindi na ano, hindi na FB ads eh. Hala, actually, yan yung sabi ng mga friends ko. Sabi nila, ikaw talaga yung walking ano. Kasi, for me, kung mag-endorse ako ng ano, yung subok ko na. Hindi kasi ako nagba-vouch pag hindi ko pa siya recommended, like, kung hindi ko naranasan. So, most of my friends, alam nilang naranasan ko, so, sinishare ko sa kanila. Sabi nila, wag mo na nga ako, ikaw talaga yung ano sa akin. Sabi ko, hindi, sinishare ko lang yung experience ko, baka gusto mo. Parang ano, kung nag-affiliate pa ako ng ano, lubos-lubusan, sabi niya, kung nag-affiliate pa daw ako ng ano, like, na ano ko talaga siya 100%, marami daw yung ano, magpapabudol. Sabi ko, although affiliate ako ngayon ng like sa TikTok, Lazada, pero share ko lang siya sa mga friends ko natin. Ay, gusto ko ng ganito keyboard. Ay, parang ito, yung ganito yung keyboard ko, ganyan. Sa'yo lang, bibili ko or not. Tapos, paano ko na lang, bumili na siya. Tapos gusto na din niya. O, di ba? Ayos yun. Ayan, balik tayo. Medyo napatalo yata ako sa question. So, ayan, regarding sa faith naman, do you have any routine like bago ka mag-work, may ginagawa ka muna na para to prepare you when working? Okay. So, syempre, pag-gising ko, pray muna na, thank you, Lord, for another day. Syempre, hindi naman lahat nagising na naman ako. Kasi hindi naman lahat nagigising, di ba? So, blessing yan. So, ano ko, Yes. i-thankful ako, practice ang gratitude daily. Tapos, bago ako mag-work, may mga affirmation muna ako. Actually, narinig pa nga ng family ko. So, isa sabihin nila, ano ginagawa mo? Sabi ko, mamaya na, nag-affirmation pa ako. Yung parang, kahit nanonood lang ako sa YouTube, di ba, yung mga daily affirmations, sumasabay ako. Ganun. Tapos, Mm. ganun sa feeling yun. Tapos, syempre, prayer, affirmations. Pero din ako, hinahalo ko kasi may mga pa-Christmas pa ako. Ewan ko, nahilig na lang ako sa ganun. So, feeling ko, kaya siguro nga nagiging okay din yung takbo ng life kasi binabalance ko lahat. So, lalo na kay God. Siyempre, God first talaga may priority. Mm. Yeah. Ayan, siguro ano, eto na lang muna yung ano ko, yung question ko kasi doon na tayo sa main topic which is ano, the must know or must have yung mga basics when it comes to ano, ads, running ads. So ayan, take it away. Tingnan natin. Pag nag-share ka, alam ko mawawala tong immersive viewing. Pero carry lang 'yan. It's your turn naman. Okay. Ayan. Ayan. So, yung topic, ay, pa-share screen. Share yours. Yeah. So, ayun. So, yung ano natin ngayon is the must know basics before running ads for your business. So, ayun. Maganda to sa mga hindi pa nakakapag-run ng ads for their client or
if you're an entrepreneur na gusto mag-run ng ads, so better naman alamin yung bago ka mag-run ng ads. Yan. Ayun. First Yan. is, ay, may pa point. Yun na nga lang. So first is know your brand. So be clear by about your brand's identity, your message tone, uh, and your visuals. Tapos, your ads should reflect your brand consistently. So, una muna, ayusin muna natin yung, yung branding natin. Ito yung sinasabi ko sa client na, kasi what if uh, mag-appear yung ads nyo, like, kunwari yung ads nyo mag-appear sa akin, para mas madali ko matandaan, kailangan natin na ganito yung color palette mo, yung logo nyo, is yung voicing nyo, dapat align, inaayos nyo muna yan. Kasi para once mag-run kayo ng ads or mag-post na kayo, mas maalala kayo ng mga audience na, uy, ito pala yung kunwari, yung business, Aras Clinic. Aras Clinic. Yung, ito pala si Ara, ito yung clinic nila. Once kasi gumaan sa feed nila, alam nila na ikaw yun para mas matandaan nila. So, yun. Kaya sinasabi ko, know your brand. Second is, understand your audience. So, identify who your ideal customers are, what they are, how, wait. Identify your ideal customers are and what they need. So, mag-research ka din dito. Hindi ka lang basta So, pwede ka magpa-survey like that kung ano yung gusto nila kunwari sa clinic or sa aesthetic rush like that. Kung ano yung yung gusto nilang i-avail, paano sila mapapa-avail na ganitong service, bakit ganito yung i-avail nilang service. So, mostly kasi ng mga yung audience namin, puro mga middle class to upper middle class. Yun talaga yung tinatarget namin kasi sila yung mostly na mas nakaka-afford ng mga service. So ayun, yun yung inaano ko dito. And third is set a budget. So, syempre start small budget muna and test tapos pag okay na siya, pag okay na yung ads mo, doon ka na lang mag-increase ng budget. Kasi like ako, nag-start ako mag-ads is 500 pesos per day. Pag nakikita ko maganda na yung ads namin, tapos meron na ROI like that, doon na kami tumataas ng namin, ng ad budget. Usually kasi, pag starting from scratch pa lang, um, yung pag-test ko dito is 7 days. Yun yung tapos, doon after 7 days, kinukumusta ko din. Actually, everyday pa nga eh. Kinukumusta ko si client if kumusta yung bookings nila. Tapos, tinitingnan ko din yung messages sa backend, dun sa inbox ng Facebook page nila, if ano yung mga queries like that. Tinitingnan ko din kung ano yung more likely, saan sila nag-i-inquire para alam ko yung next na i-ads ko na. Tapos, sabi ni client na, ay, ito, ganito, like, marami na naman nag-walk-in, tapos ito yung ina-avail nilang service. So, sasabihin ko kay client na pwede na tayo magtaas ng budget, means kasi total nag-learn na siya eh. So, minsan pa nga si client na mismo nagsasabi na na, pwede taasan na ba natin yung budget natin? Kasi parang gusto nila ng more clients, gano'n. Kasi kung mas more yung budget, mas marami mas marami kayong matatarget na ideal customer. And the apat is prepare your good creatives. So you just have to use a simple but eye-catching design, tapos may clear and engaging copy. So yung sa naman yun, sa creatives, ito yung sinasabi na images, yung mga videos, yung carousels, images. So, ayun, dapat i-prepare mo yun. Tapos, kung mas maganda if allocated sa size niya and sa creatives naman, like sa video, andun, mostly kasi ngayon lang to mas pag may feelings yung ads,
mas nahuhook yung yung audience. Na parang nag-stay sila, ganito pala yung experience niya, ganito, ganito. Kung magpapa-video ads kayo, mas maganda if meron emotion involved. And sa images naman, yun yung ginagamit ko sa retargeting which is, oh my God, sa'yo yung sekreto ko, na-share ko na. And sa carousel naman is another ano lang siya, another set of ads din. Like yung parang pa-swipe-swipe. If gusto nyo lang mas gusto na na maiba naman, pwede din naman yun. So yun yung i-prepare mo ng good creatives. Pero bago kayo makaprepare ng good creatives, dapat meron kayong assets on mga raw profiles, yung mga raw videos, raw images, ayusin nyo muna yan. Kung mag-shoot kayo ng yung client with the customer, sige go, i-ano yan. Kung bago pa lang yung nyo, yung clinic nyo, kailangan kung mas maganda is mas marami kayong ma-collect na mga videos and pictures, mas maganda kasi gagamitin yan sa posting, sa mga videos naman, i-ads naman nyo. So, mas marami, pag mas marami yung asset, mas marami pagpipilian. So, kasi pag mag-ad fatigue na, itong ad fatigue is yung parang ko ba ma-explain ad fatigue? Basta pag magka-ad fatigue na, need na natin i-change yung ads natin. Kasi hindi naman pwede na nag-ad fatigue na tapos patuloy pa din yung pag-run ng ads. So, hindi nyo na mag-change. Hindi ka naman makakapag-change ng creatives kung wala kayong mga iba pang mga asset na mga image or videos. So, parang yun. Oo, yun. Tapos, next is build your foundation. So, well, build your foundation. So, ensure your page has at least 1,000 followers. If hindi pa naman kayo umabot ng 1,000 followers, focus muna on organic marketing by posting consistently to build engagement and align with the algorithm. So, ito yung sinasabi ko kay client pag bago pa lang yung page nila, na ayusin muna natin yung organic mo, mag-posting muna, i-share nyo muna sa mga group. Tapos, usually, sinasabi ko to kay client, after nang maayos yung first, yung number one, yung branding nila. Para pag once kasi nagpo-post kayo ng mga videos or pics, mas pag naayos yung algorithm, mas dumadami din kasi yung followers. Basta yung gawin nyo, post lang kayo. Kung magagawa nyo everyday, mas maganda. Basta minimum of 3 times a week. Basta hindi siya bababa ng 3. Basta post lang kayo. Pero dapat align sa branding nyo yung post. Para yung algorithm is ipupush ni Meta or ni TikTok dun sa target audience nyo. And then, track and learn. Last is track and learn. So, you have to monitor your ad, the performance, and tweak based on result. So, yun yung ginagawa ko. Pag nakaran na yung ads mo, kailangan mo i-monitor muna kung ano nangyayari doon. Yung KPI metrics nyo ba is na na siya, parang nasa, kung yung KPI metrics nyo is tama ba hindi na siya hindi na siya kaaya-aya. Ano ba yung tamang word? Kaaya-aya sa KPI metrics nyo or kasi doon yung malalaman if pwede kung magpapalit na kayo ng ads or not. So, ayun. Syempre, ask nyo muna si client kung ano yung KPI metrics niya. Pero may mga client kasi isasabihin nila na hindi nila alam. So, parang ikaw pa din magde-decide. So, ayun lang naman po lahat. So, basic lang po to. Medyo ayun. Yay. Oh, ayan. Ulitin natin yung mga must know basics according to Ara. Thank you for sharing your secret, by the way. Ayan, know your brand, understand your audience, set a budget, prepare good creatives, build your foundation, then track and learn. Ayan, sige.
Stop share mo na rin. Thank you for sharing na may natutunan ako dun Hindi ko alam na kailangan pala at least 1K yung page before Oo, parang oo, kasi para sa akin, doon na parang may pinagdaanan yung page, yung parang marami na silang na-gather na data already sa mga mm, audience. Pero meron kasing Facebook page na sabi, pwede bang bumili na lang ng likes, like 1,000 likes, kahit start from scratch pa lang sila. Sabi, hindi ko yung ina-advise kasi hindi sila yung mm, target audience mo. Once mag-run ka ng ads, sabog yan. Hindi, baka ikaw pa masisi ni client. Ba't wala tayo sales? Ganito yung mga mm, query, puro mga Jejemon or what. Kasi doon pa lang sa ano nila, sa audience pa lang or sa ano nila, algo, hindi na siya align. So, kaya sinasabi ko kay client na, kahit mag-start tayo from zero, basta organic lahat. So, mm. Galing. Tama yun, oh. Take note yun. Talaga, even sa YouTube kasi ako, YouTube yung mostly na offer ko. Ayoko rin actually bawal sa YouTube yung sub for sub. oo. Hindi pwede yung kasi masisira talaga yung algorithm nung talagang audience mo. Kaya mga kapatid, huwag niyong gagawin yan O ayan, next na tayo, next section ng session na to. Ito yung That's fast the Q&A process. round. Yes. Tapos naiya naman ako sa outfit ko, parang siya news reporter Hindi, Tapos ako, actually, ito, kamba. akala ko lang, magpa-podcast pa kanina ng ganito. Buti na lang nasa labas lang ko ng kwarto ko. Ito na nga lang ilalagay ko sa iba. Ayan, sige, ready ka na for the questions. Um, First question, reading or listening? Reading, Mm. Diet or exercise? exercise. Ngayon. Texting or calling? Next, Text. Ayan, what would you do if you won 10 million pesos? first, syempre, I will thank God. Ay, sino hindi magpapasalamat doon? Oh, correct ka dyan. Nakamit ko yung 10 million, 10 million pesos. Tapos second is, set ko na siya yung budget na yung save ko, yung i-invest ko, tapos yung pag-give back. Hindi talaga yung maiwasan pa charity. Ano ko rin. Nakaplanado na, no? Actually, sabi ko, kasi nakikita ko itong mga question, ako ko rin talaga yung gagawin. Parang, oh my God, 10 million na lang yung kulang. 'Di ba? Last book you've read or still reading? Ay, wait lang. Andun. Yung Sell Like Crazy. Yun yung inaalok. Hindi ko siya matapos-tapos kasi sabi ko kanina reading. Kasi pag listening, may something kasi sa ear ko na minsan hindi ko narinig agad. Although mas maganda yung though meron mga books na parang audio books. Pero mas maganda pa kasi yung pag binabasa ko sa tapos niya, ay tatanong ko siya eh. Tapos naalala ko. Hmm. Tapos sa mga podcast naman, like kumari, wala akong ginagawa, meron akong ginagawa, like, tapos, nagpa-podcast na, para hindi sayang yung may Hmm. learning pa. Ano yun? Selling like crazy, yung book? O, sa like crazy. Ano talaga Sell sa like likod? crazy. Sa likod ko lang eh. Top three people you follow. Question tuloy ako. Kasi depende sa niche eh. Hmm. Oo. Ano lang, yung nasa tatlong taong naisip mo ngayon, as of this moment lang. Um, Specific ako sa anything na information sa step yeah. Tapos, yung isa naman is si Hershey Terry. Oo. Yung siya, vlogger siya, social siyang vlogger na babae, pero nakakatawa.
Hindi ko alam ba't natuwa talaga ako sa kanya. Kasi ano, kaya nagtano ko siya, parang katawa ka agad ako. Tapos yung mga ano is, kasi, tapos Teka tumayo lang, nagka-cut ka. ay baby. Nagka-cut yung voice. Ayan. Sige, ulitin mo. Okay. Ano, yung pangatlo po, Ah, ah. wait, ang hirap eh. Kasi kung Hayaan mo na tutusin, kung wala kang maisip. Ay, hindi. Sa ano na lang. Sa freelancing. Ayan. ay, sa freelancing. Siyempre, andun si, si Jan Pagulayan. Ayun Kasi na. isa siya nag-ano sa akin na magpursue dito sa freelance. Kasi na-meet ko na din siya in person eh. Parang ang angas niya sa sa mga webinar like that. Pero sa personal, ang bait noon. Mm, correct. Ayan. Ito. Who is your all-time celebrity crush? Oh, I'm still a believer. Si Justin Bieber pa din. Tapos Okay yun, na yun, isa lang. yun lang. Hmm. Favorite day of the week? Saturday. Rest day na Fa- kasi. Favorite place you've been to? Pwede siya, parang city. Hmm. Go lang. Baguio, Baguio ang Cebu. Yun talaga yung Hmm. ko, happy place. Ang lapit nung Baguio sa'yo, ah. Actually, every time na pupunta kami ng Manila, yung friend ko kasi, bigla lang nagyaya mag-Baguio. Feeling ko every time pupunta ako Manila, dumadaan kami ng Baguio. Talaga. Favorite childhood TV show? Mami noon, mga cartoons. Hello. Powerpuff Girls, gano'n. Yung mga Tom and Jerry, yung mga gano'n, yung mga time na Ah, yon, halos lahat ata favorite ko. Kasi alam ko yung schedule eh. ay, syempre, di ba? Ito. If you could travel to any place on Earth, where would you go? On Earth. Okay. Paris. Ooh. Dream country W- lang. what is prayer to you? Prayer for me is like speaking to God. Hindi lang siya about na hihingi ka, na gusto mo ng Mm. ganito, ganyan. Ito yung may nag-ipag-usap ka kay God, napasalamatan mo siya sa mga blessings na receive mo sa life, hindi lang sa'yo, kundi pa din sa family mo, pati people around you. Yun. Tapos parang doon din ako, pugod ng lakas. Okay. Yes. Ayan, since nabanggit mo naman nagpe-play ka ng mga songs, meron ka bang go-to na worship song or favorite na worship song? Kalimutan ko yung title eh, pero favorite namin yun ni Mama nung nabubuhay pa siya. Wait, nakalimutan ko. Hindi ko lang siya piniplay kasi parang naiiyak ako pag naririnig ko kasi naalala ko si Mama. Mm. Hillsong Eh, ba yan? opo. Siyempre, mahilig din ako sa Hillsong eh. Ayan, last two questions. So, ito second to the last. Ask permission or beg for forgiveness? Yung papapiliin ako. Mm. Ask permission muna or hingi ka na lang ng tawad after? Actually, mas gusto ko mas ng permission. Oy, mabuting tao. Ayan, last na. Ito. Medyo serious tayo ng kaunti. If you could have a face-to-face conversation with God, pero you only have either ask one question or say one thing, what would it be? Yes, sa kanya,
until when ba ako mabubuhay? Eh, yun lang. At least alam ko na, okay, ganito. Kasi, di ba yun lang, one, kung may follow-up, edi mas maganda. Kasi nung mama left, kasi kasama na niya now, dad, parang pinapahalagan ko na kasi yung buhay, like every day at night. Ito, kasi di natin alam in the future if ano na mangyayari. Kasi merong ibang tao na parang nagre-reserve for the future. At tanong, aabot ka pa doon. Yun yung inaano ko. Mm. So, kaya yun, pag exam magta-travel, sabi, last naman yun, ganito. Kasi nasa isip ko, if next time ko pa siya gagawin, yung, ang tanong, aabot pa ba ako doon? Siyempre, hindi din ako magbabudget kung hindi siya according sa budget. Hindi talaga kaya sa budget. Hindi, sa bahay lang. Yun yung Mm. ano ko. Basta parang inilive ko yung life everyday, parang last, para hindi ako mag-stress. Mm. Ayan. Thank you. Ayan, that's the end of the fast Q&A round section. Thank you for answering Thank you din po. those questions. Pero meron pang any last piece of advice sa ating mga aspiring freelancers or VAs? Ano, if aspiring ka freelance, tapos you like movie, if gusto mo tong gawin, gawin mo lahat. Wag ka kaagad sumuko kasi hindi siya normal siya na hindi siya easy at first, at sa simula, hindi siya talaga easy. As in like, parang yung mga rejection, i-question mo yung Mm. sarili mo, kung para dito ba ako. Tapos, doon ka na lang doon ka na lang sumuko, ginawa mo na lahat, tapos wala pa din. Observe mo muna, like, 6 months. Kung ginawa mo ba yung best mo na mag-reach out ng mga new client. Kasi yung iba, yun yung problema na kasi wala daw sila client. Yung tanong kung ginawa mo ba yung part mo, like, mag-posting, mag, ah, ayusin yung profile mo. Baka naman kasi yung profile mo, yung nakapost doon is mga ma-judgment. You have to look professional talaga dun. Kasi ikaw yung profile mo yung kinakaano nila eh. Minsan, para sa akin lang ha. Kasi natutunan ko rin kung if maganda yung profile mo, parang maano yung client sa'yo na, uy, ito pala yung hinahanap ko. Unlike kung hindi ka naka-optimize yung profile mo, yung questioning ka talaga nung ng time. Ano ba yun? Mm. Baka nang-scam lang to. So, yun. Iintindihin na lang natin yung client na ganito yung nahanap nila. Gusto nila may assurance, ganun. Pero, basta, di ka naman papabayaan yan ni God. Basta, gawin mo yung lahat. Basta, yung sinasabi ko, pray and work. Pray and work talaga. Mm. Ayan, thank you. Tapos, nakalimutan ko to sabihin, pero for our viewers, this is a recorded session, pero you are more than welcome to ask your questions either dun sa magiging live chat nito kasi naka-premiere siya or sa comment section kapag tapos na yung session. So, feel free to reach out. Tapos, anything you'd like to promote pala. Ano, parang pwede ko po yung Facebook page ko. Lakwat Tiara, yun na. I-follow nyo na yung Facebook page ko na Lakwat Tiara. Tapos, if nyo naman ma-reach out ako sa personal account ko, pwede nyo naman kung i-search as, Ara Arsenio. Or, Yes. Ara Arsenio naman siya sa Facebook, sa Instagram, pati TikTok. Puro naman yung Ara Arsenio. Pwede mo lang sa page. Meron kaming yung mga dating mga kasama ko sa freelancing, meron kaming GC na lakwatserang VAs naman. Ayun, mga kapatid, yung mga links niya nasa description. So, feel free to get in touch with her. Ayan, bago tayo mag-end, closing prayer muna ulit tayo. Ha? Let's remember that we are in the presence of God, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Lord, thank you for another episode done successfully. Thank you for the opportunity to share our knowledge and experience to serve our clients. Hopefully, our fellow service providers were able to learn something too. Thank you to all the people who support us in our mission.
Thank you for the chance to bless others through this platform. We lift up to you all our viewers, our listeners, our clients, Ara and her family, the people we work with, and their loved ones. Continue to bless others in all areas of their lives. Whatever their petitions are right now, we pray with them, believing that whatever happens, you always have the best intentions for us. We lift up to you all these, but in the end, your will be done. In Jesus' name. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you, Ara, again for our Thank you din viewers. Make po. sure to ask your questions. Ang nga pala, nakalimutan ko. Ayan, if you want a workbook on how to start your virtual Ay, assistant dito business, pala. yes. Buti Go ahead nilagyan and mo visit yan. conniezabala.com/VA book to know more about it. Thank you, Ara. Thank you, Sige po. everyone. Bye. God Bye. bless. God Diyan bless ka lang po. muna. Stop ko lang yung recording.